The other day, I spent time with my classmates at Vikings and we had a great time. And it reminds me na malapit na kami mag-retire. Ang tanong, are we ready to retire? Ready na ba tayo mag-retire? Ikaw, ready ka na ba mag-retire? Alam niyo ba na there are 8 types of retirement people in the Philippines experience. Iba-iba. Iba-iba. Hindi porket magre-retire ka, magre-retire ka na. So, iba-ibang klase. Number one, meron tinatawag na portable retirement. People who prepared early through savings, investments, business, or insurance, they can enjoy life, travel, help family, and live without financial stress. Nakapaghanda, napag-prepare. Nung nagtatrabaho siya, alamang, ayun na kagad iniisip niya, beginning in the end of mind. Number 2, survival. Retirees should depend only on small pensions like SSS or family support. Budget is tight and basic needs become challenging. Example, yung umaasa lang sa monthly pension, sa SSS, or yung iba nga, sa company nila, yung malaking companies na pagtrabaho nila, medyo maganda din naman yon. Kaso nga, just to meet the expenses. Okay, survival retirement. Number 3, working retirement. Ito naman, yung maraming Pilipino na nagko-continue mag-work even nag-retire na because savings are insufficient. Kasi nga di ba? Parang may inflation eh. Yung 100,000 mo dati, enough na eh. Ngayon, maliit na yun. Okay, kaya iba, pagka-retire, nag-grab driver, nagbubukas ng sari-sari store, nagpa-part-time job. Yan, retirement becomes rest from one job, then work again. So, parang nag-retire lang siya, pero, nag-work lang din uli. Siguro iba-iba lang. So, nag-retire na siya sa pagiging basketball player. Tapos, nag-work naman siya as, a businessman or something. Number 4, dependent. Okay, eto naman, retirees rely heavily on children, relatives, or OFW family members for daily expenses. Halimbawa, yung iba, may mga anak na nasa abroad. Maasa na lang sila dun sa mga padala-padala ng mga anak. Yung iba naman, so basically independent sila sa ibang tao. May mga anak sila, nagtatrabaho pa up to now, doon sila umaasa. So, bahala na ang mga anak. This sometimes creates financial pressure on the next generation. Sickly retirement or forced retirement. A large portion of retirement funds go to hospitalization, maintenance medicine, and healthcare. So, ang hirap talaga. At saka nakakahinayang, no? Imagine mo, umasa ka na may enjoy mo yung pera mo sa pang-retirement mo, tapos pinanggagastos lang natin sa pangbayad sa doktor, pangbayad sa gamot, pangbayad sa check-up, pangbayad sa pag na-confine. Medyo hindi ito napaghandaan kasi, alam mo, type bilang Pilipino, minsan in denial talaga tayo na feeling natin di tayo tatanda or di tayo magkakasakit, and marami sa ating ganito. So, yun. Doon napupunta yung pera, sickly retirement. Okay, nabubuhay nga, pero nabubuhay nga sa pambili lang ng gamot. A lonely retirement, number 6. So, some retirees have money but lack companionship, lack purpose, or family connection. This often happens when children migrate abroad, spouse passes away, social circle becomes smaller. So, okay lang maging lonely basta may pera siya siguro, no? So, malilesen yung loneliness na yan. So, ganun talaga At saka also, napaka-importante rin na pag tumatanda tayo, yung sense of purpose, parang knowing na ano ba pwede i-contribute sa mundo habang nandito ako. May sense of purpose. May tita ko na happy siya, nakapagbigay siya ng pera sa mga basurero, nakakatulong siya sa ibang mga tricycle drivers, nakakatulong siya sa anak niya. So, may sense of purpose. So, napaka-importante yun para hindi tayo ma-lonely. Number 7, entrepreneurial retirement. Okay, ito naman, minsan nakakapagod na talaga yung magtrabaho. Imagine mo, ilang years ka na doon sa company. Sawa ka na sa mukha ng mga tao doon. So, parang gusto mong mag-try ng new ventures. Gusto mong mag-try, mag-business. So, itong retirees na to, nag-start ng small business or mga passion
projects like bumibili sila ng mga franchise, mga alam ba, mga Siomai King, mga food businesses, or kaya nagbubukas sila ng karinderya, nag-online selling. Yung iba naman, may mga friends ako gusto talaga mag-farm. Sabi ko, ba't mga magsasaka ba yung mga magulang nyo at gusto nyo mag-farm? Then yung iba naman, nasa consulting job. Halimbawa, may isa akong friend na sa bangko siya. Nag-retire siya sa bank and then naging consultant na lang siya ng ibang banks. Ganun. So, he doesn't have to go to the office every day just like before. Kumbaga na to, parang may schedule I think once a week or once a month. So, for many Filipinos, retirement becomes a new beginning. Like in my case, ako naman, ito sa life insurance. Kasi, parang ngayon ko lang na-realize, napaka-valuable pala niya. Dati, syempre, hindi ko siya pinapansin. And ngayon, dahil since nakakita ko ng mga tao na nung may insurance sila, paano yung wake nila. Yung walang insurance, iba yung kinalabasan ng buhay. Iba kasi ang problema dyan, yung hindi mo na makontinue yung lifestyle eh. Halimbawa ng family. Pag nawala yung breadwinner, I got into this insurance business. Okay, entrepreneurial kasi nga wala naman siya sweldo. Siyempre, yet to earn, but most main mission ko is to help my friends and people that I know na ma-secure nila yung family nila in the event na something happens. Kasi, syempre, wala namang may gustong, bigla tayong maglakbay eh. So, okay lang maglakbay, babalik ka. Minsan naglakbay ka, hindi ka na nakabalik. Ayun ang problema. Pero, yun nga, since secured ka, meron yung family mo makakaaral, makakapagpatuloy ng mga lifestyle nila. Kaya ako nasa insurance. Okay, now lastly, legacy. Legacy. Ito, okay to. Ito, sobrang laki na siguro na ipon nito. Legacy retirement. Okay, people who retire not only comfortably, but with assets and protection they can pass on to their family. So, yun, meron sila insurance proceeds na para makapag-start ng maayos yung mga anak nila pag naiwan nila. Pwedeng mapagtayo sila ng business. Okay, kung may mga property sila, so na-establish nila, meron sila mga rental incomes na I think yung mga friends ko na nasa real estate, ganun, baka meron na sila mga rental incomes that they can make money while they sleep. Ako talaga yun ang ultimate goal ko eh. To help people and myself na to make money while you sleep. Alam mo, yan ang turo sa akin ng aking uncle, si Tito Warren, na yun nga, na find something to do na you can make money while you sleep. Actually, mom ko din sinasabi na make your money work for you. Okay, so ito, legacy retirement. Yung hindi magiging mabigat o pabigat sa pamilya at may iwan pang pamana. Yun yung legacy, may pamana ka. Diba? Hindi na lang puro sermon ng pinamana or sakit ang pinamana or edukasyon lang. Okay lang yung edukasyon. Pero, di ba maganda na rin yung may naiwang pamana na pwede ka makapagsimula. Okay. Kayo, which retirement do you want to experience someday? Okay, sa mga kabatch ko, medyo malapit-lapit kami na kami mag-retire. So, anong klaseng retirement ang gusto nyo? Huli na ba ang lahat? Retirement is not about age. It's about financial preparedness. Okay, it's about financial preparedness. So, hindi tayo pwede umasa na dahil yung kumpanyang pinagtrabahuan natin, ibibigyan tayo. So, habang ngayon, may chance pa, hindi pa huli. Ika nga ng side A band. Or, kilala niyo pa ba yun? Sa mga millennials? Okay, di pa huli. So, guys, thank you. I hope we learned something from this video. And, think about this. Pwede, kung gusto nyo, mag-usap tayo.
And let's talk about some financial planning na mga natutunan ko dito sa mga trainings ko sa Insular Life. Alright, thank you, bye.